Tatlong grupong may iba't ibang pananaw sa impeachment trial ni VP Sara ang nagtipon-tipon sa labas ng Senado ngayong araw para magprotesta. Alamin ang kanilang mga panawagan sa Politico Update ni Jill Sebandal. Nagkaroon ng tulakan sa pagitan ng ilang mga rallyista at mga pulis sa labas ng Senado kasabay ng pagsimula ng 92 days na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito, hinigpitan pa ang seguridad sa paligid ng Senate Complex. Ayon sa mga otoridad, hindi nila pinigilan ang mga nagpoprotesta. Sa halip, pinaghiwalay ang mga grupong may magkasalungat na pananaw upang maiwasan ang anumang tensyon o komprontasyon. Actually, inaalaw naman po natin yung protesters dito sa area, maliban lamang po dito sa mismong harap ng Senate gate. Yun nga lang po, ginawa natin yun para paghiwalayin yung dalawang grupo kasi iniiwasan natin na magkaroon ng clash. Tatlong magkakahiwalay na grupo ang nagsagawa ng pagkilos protesta sa labas ng Senado. May mga nagpapahayag ng suporta sa impeachment at sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Marcos! May mga nananawagan ng pananagutan para kay Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. At may mga grupong tumutol sa impeachment at sumusuporta sa Vice Presidente. Malaki ang kasalanan niya sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga maralita. Dahil mula doon sa pagkukurakot niya sa pondo ng confidential fund at sa DepEd. Bagamat mas kaunti ang kanilang bilang, ipinagpatuloy naman ng mga taga-suporta ni Vice President Duterte ang kanilang rally kung saan muling nanawagan sila sa paggalang ng due process at pagtutol sa impeachment. Sinabing dapat may probable cause. Paano magkakaroon ng probable cause na samantalang ang Committee on Justice na sa pangunguna ni Luis Tro ay wala silang maipakitang original o authenticated na mga ebidensya at lalong-lalo na ng mga testigo. Samantala, question din ng ilang taga-suporta ang paglabas ng warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ang masasabi ko po, bakit nauna pa si Mike Defensor at si Senator Marcoleta kaysa kay Dong Gonzales? And nakikita naman po natin sa social media na nangunguna pang-anim po si Dong Gonzales sa malaking natanggap ng flood control. Sa kabila ng magkakaibang panawagan at paninindigan ng mga nagpuprotesta, nananatiling kontrolado ang sitwasyon sa labas ng Senado sa ilalim ng mahigpit na seguridad at pagbabantay ng mga otoridad. Para sa Politico Nightly, Jill Sebandal, Billionaire News Channel.